Porket naglindol, hindi ibig sabihin na galit na ang Diyos. Malapit na naman ang katapusan. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga lindol at bagyong nararanasan natin ay hindi dahil may espesyal na sumpa ang Pilipinas? At paano kung ang sagot ay nakatago sa ilalim ng ating mga paa at sa malawak na karagatang Pasipiko? Bakit nga ba tila paulit-ulit na sinusubok ng kalikasan ng ating bansa? Alamin natin ang nakakagulat na paliwanag ni Gibson History. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas makaranas ng lindol. Maraming tao ang nagtatanong kung bakit. Ayon sa science, ang ating bansa ay matatagpuan malapit sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ito ay isang napakalawak na zona sa paligid ng karagatang Pasipiko kung saan matatagpuan ang maraming aktibong bulkan at mga fault line. Sa ilalim ng lupa, ang ibabaw ng daigdig ay binubuo ng malalaking tipak na bato na tinatawag na tectonic plates. Ang mga plate na ito ay hindi nakatigil. Mabagal silang gumagalaw sa loob ng milyon-milyong taon. Kapag nagbanggaan, nagkiskisan o naghiwalay ang mga plate na ito, naglalabas sila ng napakalaking enerhiya at ang enerhiyang ito ang nararamdaman natin bilang lindol. Dahil nasa isang masalimuot na bahagi ng Ring of Fire ang Pilipinas, mas madalas tayong makararanas ng pagyanig kumpara sa maraming bansa sa mundo. Ngunit hindi lamang lindol ang ating nararanasan. Taon-taon, maraming bagyo rin ang pumapasok sa ating bansa. Bakit naman ito nangyayari? Ang sagot ay nasa ating lokasyon. Ang Pilipinas ay nasa tropikal na bahagi ng mundo at nakaharap sa malawak na karagatang Pasipiko. Kapag mainit ang tubig dagat, tumataas ang singaw ng tubig sa himpapawid. Habang dumarami ang singaw, maaaring mabuo ang malalakas na bagyo. Marami sa mga bagyong ito ang nabubuo sa Pasipiko at dumaraan sa direksyon ng Pilipinas. Kaya naman, madalas tayong tamaan ng malalakas na hangin at matitinding ulan. Ngunit may isa pang tanong na madalas itanong ng ilan. Kung ang mundo ay tila may mga batas at pattern na sinusunod, aksidente lamang ba ang lahat ng ito? Para sa mga naniniwala sa Diyos, ang kalikasan ay bahagi ng disenyo ng may kapal. Naniniwala sila na ang mundo ay nilikha na may mga batas na nagpapatakbo rito. Samantala, ayon sa science, ang lindol at bagyo ay natural na resulta ng paggalaw ng tectonic plates at mga proseso ng atmosphere. Magkaiba man ang pananaw, parehong kinikilala ng marami na ang kalikasan ay may mga patakaran at proseso na patuloy na gumagana hanggang ngayon. Kaya sa susunod na maramdaman mo ang pagyanig ng lupa o makarinig ng balita tungkol sa paparating na bagyo, tandaan, hindi ito dahil espesyal na target ang Pilipinas. Tayo ay nasa isang lugar kung saan nagtatagpo ang makapangyarihang puwersa ng kalikasan, ang Ring of Fire sa ilalim ng lupa at ang malawak na karagatang Pasipiko sa ating paligid. At sa pag-aaral ng science, mas nauunawaan natin kung bakit nangyayari ang mga ito at kung paano tayo mas makapaghahanda para sa hinaharap. Dahil ang kaalaman ang isa sa pinakamabisang depensa laban sa kapangyarihan ng kalikasan.